Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa paano kung nahuhuli na ako sa buhay. So ang tanong dito ay naisip mo na ba na parang lahat ng tao ay umuusad habang ikaw ay naiwan sa parehong lugar? Sa sarili ko lang, parang ganoon yung nararamdaman ko ngayon. Kasi karamihan sa mga classmate ko, sa mga batchmate ko, meron na silang trabaho and they already passed the board exam. Ngayon mga nursing na sila, yung iba mga engineers na, yung iba mga teacher na, mga police na. And here I am. Yes, I am already graduated but parang naiwan ako kasi nga hindi pa ako nakakapasa ng board exam at hindi pa ako nagtatrabaho. And feeling ko yung tanong na ito ay lagi kong natatanong sa sarili ko na ako bakit hindi ako umuusad, yung ibang tao umuusad na. So ngayon, ah siguro tinatanong din natin 'to sa mga sarili natin, no? Reflection questions. So ito yung mga questions. Bakit ko nararamdaman na nahuhuli ako? Yun nga, nararamdaman ko yung pagkahuli kasi nga ako nandito pa rin ako. Wala pa rin akong, napapatunayan, 'no? Yung iba, ewan ko, nakikita ko sa Facebook Reels, sa Facebook post nila, sa Facebook story nila na they are already achieving something na minsan nagta-travel sila and nako-compare ko yun na ako, hindi man lang ako nakakapag-travel. But I think, um, ganun lang yun na meron talaga mga tao na magkakaroon at magkakaroon. And we really need to um, hintayin yung timeline natin. At hindi naman sukatan siguro yung ganoong bagay na parang i-compare mo yung sarili mo sa achievement ng iba. Ang importante, ah, better ka lang sa kung ano ka kahapon. Mas better ka ngayon. Sabi nga, better than before. Dito, kanino ko ikinukumpara ang timeline ko? Siguro doon nga, doon sa mga classmate ko. Doon sa mga kaedadan ko. Minsan nga yung hindi ko mga kaedadan, yung mga tao na mas matanda ako sa kanila, yung parang mas senior ako sa kanila. And they already achieving something. Ano ang mga bagay na mayroon ako ngayon na wala ako 5 taon na ang nakalipas? Siguro, ewan ko. Siguro yung ano, ito. Marami, no? Marami. And I think, unang-una doon ay yung hindi man material, pero nakaka-appreciate na meron akong parang yung mindset ko nung nung nakaraang 5 taon ay naiba. You know, ang hilig-hilig kong magbasa ng libro. At yun nga yung parang naging dahilan kung bakit hindi ko masyadong naiko-compare yung sarili ko sa ibang tao na bakit ako ganito, bakit sila ganyan. Kasi nga, para sa akin, ah, yung achievement nila, written na yun eh. Destiny nila yun. And I have my own destiny, I have my own timeline. And sabi nga, ang buhay ay hindi karera. Maghantay ka
at magpaka mag-invest ka sa sarili mo, and inshallah makukuha mo yung bagay na gusto mo, pero hindi lahat makukuha mo. Siguro para sa akin ang pinaka the best na makuha ko ay yung mga bagay na makakabuti sa akin. Kahit naman makuha ko yung bagay na gusto ko, kung hindi yun makakabuti sa akin, mas para sa akin mas hindi ko na yung gusto kasi hindi naman yun makakabuti sa akin, 'di ba? So, yun nga, kung ano man yung meron ako ngayon, wala ako 5 taon, yun nga parang mindset siguro. Kasi dati masyado kong kino-compare yung sarili ko, lalo na ah, kung yung physical appearance siguro. Physical appearance yun, I have my skin na black, and nandito tayo sa Pilipinas, and yung sukatan ng beauty ay 'pag maputi ka, so gwapo ka, gano'n. So dito, paano kung ang pagkaantala ay bahagi ng plano ni Allah para sa akin? Yun nga, 'di ba? Baka yung pagkaantala ng buhay natin, yung buhay natin ay may plano si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin na mas mabuti kaysa sa plano natin. Yung plano ko lang naman, plano ko magkaroon ng bahay, magkaroon ng magandang asawa, magkaroon ng car, magkaroon ng, bonggang buhay. But sa edad na 26, pero I'm already 26, na para bang 25 ako dapat nag-settle na ako. But siguro may plano si Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi ko alam, hindi natin alam. And I think the best things na gift ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin ay nandito tayo. Nandito ako. Nandito ako na hindi nawawalan ng pag-asa na darating ang araw na magiging okay lahat. 'Di ba? At I'm very thankful, no? Nandito pa yung parents ko. Nandito pa yung kapatid ko. Nakakapagpausap kami ng deep talk. Dami kong pinagpapasalamat. Siguro, darating yung araw na yung mga bagay na yan ay panaginip na lang. Yun nga, parang mas maganda na enjoy mo yung moment. Kung ano yung meron ka ngayon, magpasalamat ka doon. Darating din naman yung araw na kukuha mo, and pinaka the best para sa akin, pinaka the best na maganda na goal ay ang makuha mo ang pagmamahal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun eh. Ang success naman ay hindi material na bagay. Siguro ngayon, yun yung mindset ko. Hindi material na bagay. Ang success naman kung ano yung nararamdaman mo sa buhay mo, kung ano yung nafe-feel mo. Like halimbawa, yung success is contentment lang yan. Kasi kung kontento ka na sa buhay mo, yun eh, mayaman ka na nun. Mayaman ka, wala ka nang hinahanap. Kaysa naman sa ang dami-dami mo ngang pero hindi ka naman kontento. Napapaisip ka. Siguro hindi pa ako nakarating doon, pero ngayon ito yung mindset ko, no? So ito, dito tayo sa ano ang natutunan ko. So ito yung isang natutunan ko talaga. Hindi pare-pareho ang oras at pagkakataon ng bawat tao. May mga tao na bata pa lang, successful na. Yung material na success, hindi yung peace. And meron namang mga tao na bata pa lang nagkaroon na ng peace. 'Di ba? Meron tayong hindi pare-pareho ang oras natin. Ang bawat tao merong pagkakataon. So antayin natin yung sa atin. Hindi ibig sabihin na wala ka nang gagawin, 'di ba? Meron kang gagawin. Mag-invest ka sa sarili mo kasi ang pinaka the best investment ay sa sarili mo.
sabi nga para sa'kin, bago ka magmahal ng iba, mahalin mo muna yung sarili mo. Kasi kahit na umalis yun sila, buo ka pa rin, nandun ka pa rin. Pero ang mas mahalaga dun ay bago mo mahalin yung, ah, sarili mo, mahalin mo muna si Allah Subhanahu wa Ta'ala at makikita mo na magkakaroon ka ng kapanatagan sa puso mo dahilan sa alam mo na kasama mo si Allah sa lahat ng bagay, 'di ba? So, isa pa na natutunan ko ito, ang nakikita ko sa iba ay resulta ng mga bagay na hindi ko nasaksihan. Yung mga bagay na nasa story ng mga tao, may roon dun na parang tawag diyan, mayroon dong nakatago na challenges na hindi natin nakikita. Ang nakikita lang natin ay success. Yun na yung nakikita natin, eh. Meron dong pag-iyak, halimbawa, nakapasa sa board exam, naging nurse, naging engineer. Meron dong pag-iyak, pagkakaroon ng, ah, parang nawawalan ng pag-asa sa sarili. I already experienced that in my review na parang nawawalan ako ng pag-asa. Buti na lang meron akong mga mabubuting kasama during my review na nagre-remind sa'kin na ang lahat ng ito ay dunya lamang, 'no? Ah, and I'm really, really, uh, I really, really appreciate that people, napaka-amazing nila. Bawat isa sa kanila napaka-amazing. Ang dami kong natutunan sa kanila, bawat isa sa kanila. At nakita ko dun na bawat tao pala, hindi natin sila puwedeng, ah, i-judge dahilan sa hindi natin alam kung ano yung nasa sa kanila, kung ano yung experiences nila. Nakakalungkot lang isipin na may mga tao na ang dali-daling maka-judge ng ibang tao, hindi man lamang alam kung ano yung pinagdadaanan ng tao. Siguro mas mabuti na kumustahin mo sila. Kahit hindi mo gusto yung ano nila, parang hindi mo gusto yung ugali nila, just be kind with them. Sabi nga, palitan mo o ibalik mo yung masamang gawain, masama, ng mabuti. Kasi kung gagawin mo yon, yung tao na yon na parang pinapakitaan ka ng masama, tapos pinakitaan mo ng mabuti, magkakaroon siya ng respeto sa'yo. At nung pagka nung pagka, parang kung magkakaroon na siya ng respeto sa'yo, magiging close friend na kayo kahit na sa first is enemies, pero nung pinakitaan mo ng mabuti, naging mas mabuti kayong magkaibigan, mas maganda yon. So, just say salam, smile with somebody, and ask kung kumusta siya. Napaka-big impactful nun sa buhay ng isang tao. Kumusta ka? Kapag ginawa ka ng masama, be kind, be kind. Ang language siguro, ang language na kahit saan ka magpunta ay ay kilala ng ibang tao ay ang pagiging, kind, pagiging mabuti, 'no? Magsalita ka ng mabuti, makikita mo 'yun, mararamdaman mo 'yun na yung mga tao nagiging mabuti rin sa'yo. Pero kung vulgar ka magsalita, asahan mo na vulgar din yung mga tao sa'yo. Kung sarcastic ka magsalita, sarcastic din yung mga tao sa'yo. So be kind. Be kind in your words, be kind in your actions. Smile, smile, say salam, and inshallah, makikita mo, mararamdaman mo na magiging panatag yung buhay mo, magkakaroon ka ng happiness. I'm also experienced this, parang ini-experiment ko lang na hindi maging sarcastic. Masyado akong sarcastic na tao. Hindi maging sarcastic, kapag nagsasalita yung tao, ano lang, parang pakinggan mo lang siya and magsalita ka ng mabuti
and wag mong i-judge kung ano yung sinasabi niya. Kinig ka lang. And you will feel na magiging panatag ka and feel mo na parang ang lapit-lapit nyo sa isa't isa. So, dito tayo. Isa pa na natutunan ko. Dami ng segue, no? Isa pa na natutunan ko. Ang pagiging late sa paningin ng tao ay hindi nangangahulugang huli na sa paningin ni Allah. You know? Kahit na, then dito, yung ano na to, yung lesson learned na to, is, may mga tao na saka pa nakita yung katotohanan, matanda na sila. Matanda na sila. And, ang importante, nakita mo yung katotohanan. Hindi ka namatay na hindi man lamang nakita, hindi man lamang nakapagbago. So kung ano man yung estado mo ngayon, kung ano man yung edad mo ngayon, yun yung pinaka the best way to change your life. Yun yung pinaka the best way to change your life kasi hindi mo na bababalikan yung 18 years old ka pa. Hindi mo na bababalikan yung 7 years old ka pa. Hindi mo na magre-regress yun. Hindi ka na mare-reincarnate. Sa comics lang yun, boy. Di ba? Hindi na mangyayari lahat ng yan. Pero ang pinaka the best way, kung gusto mong baguhin yung sarili mo, baguhin mo ngayon. Baguhin mo ngayon, hindi bukas. Hindi bukas-bukas. Hindi. Ngayon, baguhin mo. Yun lang yun. So dito, at kung hindi mo alam pala kung saan ka magsisimula na baguhin yun, you know, just pray. Pray. Cry to Allah. Cry to Allah subhanahu wa ta'ala na ipakita sa'yo kung paano ka magbabago. Gawin mo yung mga bagay na ipinag-utos niya at iwanan mo yung mga bagay na hindi niya ang mga bagay na ipinagbabawal niya kahit na gusto pa yun ng kalooban mo. Gusto pa yung gawin ng kalooban mo. Mahal yun ng kalooban mo. Pero dahil sa hindi yun makakabuti sa'yo, iwanan mo na. So, dito, ang isa pa. Minsan, ang paghihintay ay paghahanda. You know, huwag lang tayong maghintay. Huwag natin gawin na, uy, I have also my destiny. So, maghihintay na lamang ako. No, maghanda ka. Maghanda ka. Kasi, hindi mo alam. Yung the best life for you is right now. Right now. You know, hindi mo nga alam kung aabot ka pa ba bukas. Hindi mo alam yun. Huwag mo nang asahan. Huwag mo nang asahan na aabot ka pa bukas. At kung magiging mindset natin ito, na hindi na natin naaasahan na aabot pa tayo bukas, at imagine natin na end of the world na bukas, hindi na tayo, tawag dyan, hindi tayo parang mai-stuck na, uy, bukas na lang, hanggang sa wala tayong nagawa. Gawin mo na yung best mo ngayon. And kung aabot ka pa bukas, gawin mo yung mas better version mo. Gawin mo yung mas better version mo. Level up every day. So, paano ito malalampasan? So, ang unang-una dito, kung paano natin ito malalampasan is itigil ang pagsukat ng buhay gamit ang timeline ng ibang tao. Tigilan natin yun. Tigilan natin yung pagkukumpara. Ikumpara lang natin yung sarili natin sa nakaraan natin. Kung mas better ba tayo ngayon kaysa kahapon. Pangalawa, mag-focus sa isang maliit na hakbang na kaya mong gawin ngayon. Mag-focus ka lang doon. Kung overwhelmed ka, kung hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, mag-focus ka lang sa maliit na hakbang. At ang pinaka-recommended ko na maliit na hakbang ay matulog ng maaga. At pagkatapos matulog ng maaga, pagkagising mo sa umaga, mag-pray fajr ka, magbasa ka ng Quran, mag-walking ka, magmuni-muni ka sa buhay mo. And that's the best way. Matulog ka ng maaga ngayon. Tulog ka ng maaga. So, pangatlo, balikan ang mga proseso mo kahit maliit. You know, siguro dito magkaroon tayo ng journal. Yun nga, sabi ko kahapon magkaroon tayo ng journal. Kasi, yung journal natin, yung journal natin na to,
mga kapatid, ay ito yung version natin ngayon. Ito yung version natin ngayon. So, 'pag binalikan natin 'to, 'pag matanda na tayo, yan lang yung mga journal dati, binalikan ko yung nakaka-cringe, na gano'n pala yung mindset ko dati. Pero ang sarap balikan na, "Uy, ganito pala yung mindset ko." At kung yung mindset mo noon ay hindi nakapareho ng mindset mo ngayon, ibig sabihin nun nag-grow ka. So, masarap balikan. So, I'm recommending, ito, magkaroon tayo ng, ah, notes. Pang-apat, magpasalamat sa mga biyayang mayroon ka sa kasalukuyan. You know, if you have a parents, pasalamat ka. Nakakakain ka everyday, magpasalamat ka. Nandito ka, malakas ka pa. May mga tao na nandun sa ospital at gusto nilang maging malusog, pero hindi. Wala eh. Nandun sila. Magpasalamat ka, hindi ka kabilang doon. At ipagdua mo sila na maalis sa kanila yung mga bagay na nagiging parang, ah, ang bagay na nasa parang tawag diyan, um, pinagdadaanan nila ngayon. May mga tao na hindi nakakain. Ikaw nakakain ka 3 times a day, yung pasalamat ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, hindi mo lang naiintindihan kasi busy ka masyado sa pagkukumpara sa ibang tao, hindi mo alam na ang dami mo palang biyaya na hindi ka nagpapasalamat, hindi mo nakakita. So, make way, make time to appreciate the beauty of your life. May mga tao na walang mata, boy. So, magpasalamat ka. So, number 5, magtiwala na ang bawat bagay ay may takdang panahon. Ito yung pinaka-the best talaga. Magtiwala tayo na may takdang panahon. At ang pinaka-the best para sa akin, hindi ko sinasabi sa iba, para sa akin, ay maging maluwag yung puso natin na hindi tayo guilty sa mga bagay na nakaka-guilty, sa mga bagay na ginawa natin, pagiging parang ginagawa natin ng masama yung sarili natin. Hindi tayo guilty to. Yun yung bagay na maganda. At huwag mong madaliin. Kung bata ka pa, huwag mong madaliin na tumanda ka. Darating yun. Darating yun. May tagdang panahon. You know, may tagdang panahon. Wag nating madaliin na dapat ganito, 75 ganito na ako. Dapat sa ganito na ako makapag-Hajj na ako. Dapat ganito. You know, oo, may plano tayo. Pero mas better ang plano ni Allah at may takdang panahon sa bawat araw. Ang gawin mo lang ngayon, mag-invest ka sa sarili mo. Mag-invest ka sarili mo, pagandahin mo yung katawan mo, pagandahin mo yung mindset mo, pagandahin mo yung puso mo, purify mo yung sarili mo. And inshallah subhanahu wa ta'ala, makikita mo na magiging mabuti ka, makikita mo na magiging kontento ka sa buhay mo. At magpasalamat ka always kay Allah. So dito, Islamic reflection. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah, ayah 216. So, gusto ko lang basahin sa inyo para maganda. Quran, lapit na mag-isya. 216. Matanda. Dito pala. 216. Yan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم تعلمون. At maaari ang meaning nun. Pasensya lang kung hindi na masyado yung boses ko, hindi masyado yung makarage ko, yung tajwid. But, let's move on. Ang meaning nun, at maaaring inyong kamuhian ang isang bagay, samantalang ito ay mabuti para sa inyo. Ganda na. Ang gandang verse na. Gusto kong ulitin.
at maaaring inyong kamuhian ang isang bagay, samantalang ito ay mabuti para sa inyo, at maaaring inyong mahalin ang isang bagay, samantalang ito ay masama para sa inyo. Ganda nun. Hindi pa lahat ng mahal natin makakabuti sa atin. At si Allah ang nakakaalam, samantalang kayo ay hindi nakakaalam. Always reflect. Always reflect on that verse in the Quran. Suratul Baqarah, ayah 216. Napaka the best. So, yun nga. Meron mga bagay na gusto natin pero hindi makakabuti sa atin. Meron mga bagay na hindi natin gusto pero yun yung makakabuti sa atin. So ito na yung last closing. Hindi lahat ng pagkakaantala ay pagtanggi, no? Hindi lahat, minsan yung failure, yung delay, redirection nyo, minsan ito ay paghahanda. At hindi lahat ng mabagal ay nawawala sa direksyon. Dapat alam mo lang yung direksyon mo. At bilang isang Muslim, ang direksyon natin, ang direksyon ng bawat isa sa atin ay hindi malimutan si Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng oras. Ang mahalaga ay patuloy kang lumalakad tungo sa layunin na ikalulugod ni Allah. Patuloy lang tayo at makukuha natin yung lugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinaka-goal talaga natin ay makuha ang pagmamahal niya, makapasok sa paraiso at maramdaman ang pinaka-the best na sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang promise ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang hanggang kaligayahan. So ito, tanong natin sa future self natin, kung pinanood ko ito, makalipas ang isang taon, itong video na to, siguro isang taon, pag nakita ito, masasabi ko bang nagpatuloy ako kahit pakiramdam ko noon nahuhuli ako. Babalikan kita, inshallah. Yan lang. Wa ila liqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.